panibagong paranormal investigation na naman ang inyong matutunghayan dito sa Cebu, Ghost Hunters PH. Mga ka-hunters, samahan nyo kaming libutin at tingnan natin kung meron ba kaming makita o makuha gamit ang aming mga kamera ng mga ligaw na espiritu o yung mga kaluluwa ng mga tinapon na sinalvage. Kayo ang maging silbing tenga at mata ng video na ito. Magandang kilabot na gabi sa inyong lahat, mga ka-hunters. Andito na naman tayo sa panibawang ghost hunting video ng Cebu, Ghost Hunters PH. Mga ka-hunters, andito ako ngayon sa isang lumang bahay o isa sa pinakalumang bahay dito sa Campo 7, Cebu. At itong bahay na ito ay itinayo noong pang 1960s. Taas nitong bahay na ito, dito sa highway, dito daw may tinapon na 3 ng bangkay na mga sinalvage. Mga ka-hunters, baka yung mga kaluluwa nila na naging ligaw, baka dito na nanahanan sa lumang bahay na ito. So tingnan natin kung meron ba tayong makuha gamit ang ating mga camera o baka makipag-usap na gamit ang aming mga equipments. At meron akong ipapakilala sa inyo na bagong miyembro ng Cebu Ghost Hunters PH team. Walang iba kundi si Ka-Hunter Hunter G. at ako naman po si Ka-Hunter LG. At ito ang Cebu Ghost Hunters PH. Let's go! Cebu Ghost Hunters PH V2. Victor Paraiso Jr., Barangay Tanod sa Campo City. Ang istorya ani nga balay sir, pinakakaraan gini pagtanom ani nga kahoy kining nanagko na karon ato nakitaan. Mas una pa ni siya sa kahoy. Pilti naging dugaya ang naguna pa gid namo ani gagmay pa sila, kami wa pa may matao ani nga balay. Dito sir, malalim na ang gabi. Meron silang nakita. Yung tumira dito noon, meron silang narinig na may pumasok sa CR na kung tingnan nila walang tao. So yun mga ka-hunters, andito tayo sa labas muna ng bahay. Ang una natin gagawin is atin munang i-explore at ipapakita namin sa inyo kung ano yung itsura ng 1960s pa na bahay dito sa Campo 7. Ito ay isa sa pinakalumang bahay dito sa Campo 7, Cebu. So let's go mga ka-hunters, pasukin natin. Sa pagtingin ko pa lang sa loob ng abandonadong bahay na ito, ay dabang-dama ko na yung bigat ng aking pakiramdam. Makikita mo talaga yung bahay na luma o nung 1960s, mga 90s pa. Is ganito yung itsura. Parang sliding siya, 'di ba? Sayang yung bahay talaga, no. Inaanay na siya. Marami ng anay na nandito sa mga kahoy. So hindi na tao ang naninirahan, kundi mga anay na. At ito siguro, ito yung kanilang sala dati. Yan, pakita mo sa kanila, Ka-Hunter. Ito siguro, ito yung dirty kitchen. Pag mga probinsya talaga, no? Dirty kitchen, no? At itong bahay na ito ay nasa baba lang ng highway, papuntang Barangay Hall dito sa Campo 7. So sabi nila is mas nauna pa daw tong bahay na ito. Sabi ng mga tanod. Sobrang lawak. Tapos maraming puno doon. So
So ngayon, wala na tong kuryente. Putol na. So nandito po tayo ngayon sa sa first floor mga ka-hunters ha. Ito siguro CR dati. Ano? Ano muna natin, papakita muna natin sa inyo mga ka-hunters, yung first floor ng bahay. So, lilibutin muna natin. Sabi ng mga tanod is may hagdanan dito na delikado na siyang akyatin kasi sira na. Lumang-luma na at kinain na ng anay. Tingnan mo. Isa rin sa makikita mo dito na sa sobrang tagal na itong inabandona, ay kinain na ng anay. Itong hagdanan dito sa pangalawang kwarto ng bahay na ito. At yung mga sahig sa taas, nakain na rin ng mga anay at butas-butas na. Parang dalawa yung dirty kitchen, bro, no? Isa sa aking napansin dito, dito. Meron silang kanya-kanyang dirty kitchen. Dirty kitchen dalawa. Napaisip ako na baka hindi ito isang buong bahay. Ito ay parang apartment dati. So makikita natin, meron siyang kanya-kanyang CR at parang dirty kitchen sa likod. So, ito dito. First floor pa lang tayo. Mga lumang pintuan. Isa rin sa nakakuha sa aking atensyon, itong sobrang luma na doorknob. Grabe, napakaluma ng doorknob na to, no? Nakita ko rin, itong 1998 na parang sticker na dati na nilalagay sa mga pintuan. Bigla tuloy kami napaisip ni Ka-Hunter J nung nakita namin itong sticker na to na merong nakalagay na 1898 hanggang 1998. Eh baka hindi lang to noong 1960s. Baka ito ay itinayo noon pang 1890. Diba? Mamangha talaga ako sa ganitong klase ng mga bintana. Kasi wala ka na talagang makita na ganitong mga bintana sa ngayon. Kinain na talaga. Maririnig ninyo yung mga ano ng motor. Ilang kwarto sa dalawa? Dito. May panghuling kwarto dito. Ah, grabe, ang laki. Titindig talaga ang iyong balahibo pag ikaw lang mag-isa na pumasok dito. Tingnan nyo, sobrang dami yung mga puno sa paligid at sobrang luma na ng mga kwartong ito. Siguro pag ang laki ng bahay na to, bro. Grabe, no? May mga CR pa siya, no? May dirty kitchen din ditong isa, oh. Oo. Ang daming dirty kitchen ng bahay na to. Salamin. Bro, salamin.
Parang salamin. Ay, hindi. Bintana. Hala. Ang daming dirty kitchen. Tatlong dirty kitchen yung nakita ko. Akyatin na natin. Tapos na tayo dito sa pag-explore dito sa lower ground. Akyatin na natin yung second floor. So, abangan nyo. Kayo maging silbing tenga at mata. Baka may mahagip tayo sa camera. Ito pa yung sinaunang ano. Walang break yan bro. Ano mo, oh. 1999. 1999. Eh, inabot na sa 2,000. 2000. Tapos na natin libutin yung first floor. Aakyatin na natin yung second floor. Mga ka-hunters, ngayon ay paakyat na kami sa second floor at ang sabi sa amin ng mga barangay tanod ay maghinay-hinay lang daw kami kasi yung kahoy na sahig ay kinain na ng mga anay. Tabi-tabi po. Tao po. Dayon me. Sa pag-apak. Ito yung kanyang itsura. Tingnan mo yung... Ito yung mga bintana ng mga horror na. Diba? Mga horror na sinaunang bintana talaga. Parang siyang horror counter. Yung saan papasok yung mga manananggal sa horror. Nakakatakot to. Oo. Tunog nyo. Tingnan mo yung itsura. Oops, hinay-hinay lang. Magahawak ako. Tingnan mo. Delikado na. Pero tingnan mo. Ano siguro yung mga memories dito? Ha? Sila magkahoy dati. Oo. Ano siguro yung memories nito dati? No? Masaya siguro mga naninirahan dito dati. Siguro. Nandito kasi sa amin ka ng gubat. Teka. Yay! Yay! Baka mahulog tayo. So, wala na siyang daanan doon. So, ibig sabihin, itong mga kwarto nito, kaya pala marami siyang mga dirty kitchen, is divided siya. Isang bahay dito, isang bahay din doon. Ganun, di ba? Subukan natin akyatin din itong pangatlong kwarto. Kasi itong Wala na yung pangalawang kwarto wala na. Sira na, tinan mo. Di ba? nahagdanan na. Putol na. Delikado. So, dito tayo sa pangatlong kwarto. Tingnan natin kung anong itsura sa taas. So, ang advice sa amin, dapat dito lang tayo sa gilid. Yung Aapa ka? Sige. Sige. Ang gabi yan. Teka. Sige, apakan. Putya, nakakatakot. Baka baba na tayo. Baka mahulog tayo at sa baba na tayo kukunin dito. Pero hindi ba ito antik kung paano? Pero bumugsak. Tama. Butas-butas na, bro. Hunter. Tignan mo, butas-butas na. Nadara. Wala na itong laman. Kinain na ng anay. Kinain na siya ng anay lahat to. Tignan mo. Pakita mo sa kanila. Tsaka yung floor. Yung sahig. Teka. Natatakot na ako.
Wala na. Baka mag-collapse na to. Atras na tayo. Amo, baka mag-collapse natin. Oh. Tinan mo doon. Collapse na. Collapse na, oh. Wala, bagsak na yan. Paupahan siguro. Hindi. Sabi mga magkwarto man. Tingnan niyo yung paligid. Sa paligid niya. Ang dami ng puno. Yan yung sa labas niya. Sobrang nakakatakot. Kung mag-isa ka lang dito, hindi mo Siyempre. kakayanin. Sige. So ngayon mga hunters, tapos na namin kayong in-explore sa lugar. So let's start to communicate. Tingnan natin kung meron ba kaming makuha sa camera na makipag-usap gamit ang aming mga equipments. So dito tayo sa loob sa first floor. So yun mga hunters, may mga balin sa sayaw oh. Sa paligid, tingnan nyo. Oh. Naglagay na kami ng mga equipments. Ito, Bluetooth connected with the spirit box, which is, itong spirit box is pwede silang makipag-communicate yung mga ligaw na kaluluwa o kung ano man ang nandito sa loob ng lumang bahay na ito. Meron din tayong mga flash balls. Ito. Yan. Very sensitive na bola na pwedeng maging gamitin kung ano mang sinong gustong magparamdam sa amin. Pwede nilang pailawin yan. So pag namatay na yan, gaya ng ganyan, pag namatay na tapos umilaw ulit, it means merong nagparamdam sa atin na hindi natin nakikita. Tsaka, yung EMF, ito, walang kuryente dito sa paligid. So, mas maganda gamitan ng EMF. Kasi pwedeng mag-release to ng electromagnetic. So, yung mga ghosts o mga multo, made of energy. So, pag malakas yung multo, malakas yung energy, it means may nadidetekto na enerhiya sa paligid. Sige lang. So, yan. Lalagay lang natin ng EMF. So, wala na. Pero kanina, bigla siyang, may malakas siyang, yun. Tingnan nyo. Tingnan nyo. May nasasagap siyang enerhiya sa paligid. Yun, ang lakas oh. Tingnan mo yung prompt ng EMF. Pailawin mo nga hanggang orange. Yun oh, napaparamdam ka agad oh. Okay, let's start. Hunter. So yun mga hunters, magpapakilala muna tayo sa mga nandito sa loob para yun, ma-welcome tayo nila at tayo ay magpapakilala. So ako nga pala si LG, kasama ko si Jennifer. So kung sino man ang nakakarinig sa aming boses na hindi namin nakikita, gusto namin makipag-communicate kayo sa amin, kung meron man na naglalagi pa dito na ligaw na kaluluwa, kung meron man na gustong makipag-communicate gamit ang aming mga equipments, kung naririnig mo yung boses ko, pwede ka bang lumapit dito at kumonekta gamit ang aming spirit box? Meron ho ba kayong gustong sabihin o pangalan ninyo? Pwede po ninyong galawin itong mga bola na nandito sa paligid namin. Pili lang po kayo dyan. Kung meron man, o baka yung kaluluwa na tinapon dito sa taas na sinalvage ba yun? Baka nandito kayo. Pwede po ba kayo makipag-communicate? O may kasama ba kami dito na hindi namin nakikita? Gusto po naming makausap
kayo na kayo naman po ay nakakita sa amin kung meron man. Kausapin po ninyo kami gamit yung mga equipment namin. At makipag-usap gamit yung aming equipment. Pwede po ba kayo mag-tap? Tap. Babae? Ang laki. Ano yung sabi? Dito na po ba kayo sa paligid? Bakit no po yung sinabi ninyo? Ayaw po ba ninyo makipag-usap sa amin? Yung gusto po namin kayong gusto po naming malaman kung meron bang naglalagi pa ba dito na espiritu? Tinan mo yung EMF pump kanina, may nadidetect na naman siya ng energy, you know? Tinan mo. Sige nga, lumapit ka pa nga sa amin. Pag umilaw yan, may lumalapit sa atin yun. Oh. Energy yan. Ito dito ngayon is may nahagip tayo kanina. So, para sa akin, siguro, try din natin sa ibang mga kwarto, sa ibang mga rooms. Sige, kunin natin yung mga equipment, lipat tayo. So, nandito tayo sa pangalawang kwarto. Pero para sa akin, alam mo, yung pagpasok natin, magaan lang siya, no? Magaan lang siya. Try natin makipag-communicate dito. Dito, meron ba kaming kasama dito ngayon na hindi namin nakikita sa pangalawang kwarto na to? Kung meron man, pwede ho ba kayong makipag-communicate? Hunters, habang inaayos ko ang aming mga flashballs, ay bigla na lang nag-lowbat ang aming Bluetooth speaker. Low battery, please recharge. Bagong charge to. Inukanan mo ba ng energy? Nasa kusina ka ba? O nakatingin ka lang ba sa amin? Milo. Umilaw yung flashball. Dito ngayon mga ka-hunters ay nagsimula ng magparamdam. Itong ligaw na kaluluwa o espiritu na hindi namin nakikita habang tinanong ko kung nandito ka lang ba sa paligid o nandiyan ka sa kusina na nakatitig lang sa amin. At hindi ko rin namalayan na umilaw pala yung flashball na si ka-hunter Jill ang unang nakakita. Equipment namin. Yun. Kumukuha siya ng energy. Yun. Tignan mo, may nadidetect yung ano. Yung EMF. Lalaki yung boses, no? Yung lalaki yung boses, ano yung pangalan mo? Pwede mo bang sabihin sa amin kung ano yung pangalan mo? Dito ka ba nakatira dati? Ikaw ba nagpailaw na itong flashball? At dito ngayon mga ka-hunters ay hindi namin naintindihan talaga kung ano ang sinabi ng isang boses na lalaki na nakuha ng aming spirit box. Baka sa pag-review na lang natin ng video. Parang galit siya, no? Matanda.
Wala ng boses. Galit ka ba na nandito kami? Parang sabi niya, hawa mo diha. No? Pinapaalis mo ba kami? Pinapahawa ba minimo? Kung oo, pwede niyo pailawan ang mga flashball, pwede niyo pasigaon. Suko ka sa mua namin dire? Galit ka ba sa amin? Ano sabi niya, hawa mo diha. Katingin ka lang ba sa amin at pinapalayas mo na kami, pinapaalis mo kami? Ha? At dito mga ka-hunters ay parang meron ako nakita sa likod ng kusina o ng room na ito na parang nakatitig lang talaga siya sa amin. Isang bola ng flashball. Dito ka ba sa kusina? O sa kwartong ito? At habang kami ay nandito sa kusina, napatawa na lang ako kasi merong na-detect na boses ng lalaki na naman yung aming spirit box. So dito ngayon mga ka-hunters, napagdesisyonan ko, nalibutin lang muna itong kusina at after nito ay lilipat na lang kami siguro doon sa pinakaunang kwarto para amin itong maimbestigahan doon sa second floor. Galit ka ba na nandito kami? Suko ka nga na kami dire? Lipat tayo. Pinakauling beses. Kasi maraming kwarto. So pwede, pinaglalaroan lang tayo. Yes. So dito, iwasan natin yung movement talaga. Kasi kahoy na to eh. So lagay natin dito isa. Lagay tayo dito. Ganyan. Makikipag-communicate na tayo diretso. May kasama ba kami dito ngayon na gusto makipag-communicate na gaya ng kanina na nagre-response sa aming mga equipment? Kung meron man, pwede kayong makipag-communicate gamit itong aming mga equipment. Especially itong spirit box. Nag-fluctuate yung EMF. Nakikita ng EMF namin na meron kami nakuhang energy. Ikaw ba ito? Kung ikaw ito, sumagot ka gamit yung spirit box namin. Kung ikaw ni na nakuha sa nga energy sa mong EMF, pwede ka mo response gamit ang mong spirit box. Kung naririnig mo yung boses mo, I'm giving you the authority na mag-response gamit yung sa among spirit box, gamit ng spirit box namin. Kung wala, aalis na kami. Magbibilang ako ng 10. Maghihapog na po kung wala'y makikommunicate. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So may nakukuha kaming energy ngayon, pero yung response dito sa spirit box is matagal. So since babalikan naman natin tong lugar na to, abangan ninyo, kasama natin yung hellfire, dito tayo matutulog. Pwede. So yun, I think abangan na lang ninyo yung aming collaboration dito sa lumang bahay na to. So maraming salamat sa mga nag-response kanina. Iiwanan namin to bahay na ito. Iiwanan namin. Maraming salamat sa mga nandito ngayon na ayaw makipag-communicate sa amin. At least may nakuha tayo ng mga boses. Babae at lalaki. Kanina, yes, umilaw yung bola. At dito mga ka-hunters, nung na-decide na namin na alis na sa location, ay bigla kaming pinatayan
ng Bluetooth speaker. Sinong pumatay niyan? Binatayan tayo ng Bluetooth mga ka-hunters. Tingnan nyo. Biglang ako patay. So, ang ibig sabihin siguro nito ay pinapaalis na kami. Sa bag. Okay. So, gusto na siguro tayong paalisin. Kasi pinatayan na tayo ng Bluetooth, oh. Naka-on to kanina. Sinabayan. Sinabayan ng pag-off ko sa ano. O hindi muna namin, bibitin muna namin kayo. Kasi dito din, pupunta din yung helper dito. Tingnan natin kung gamit yung mga equipments nila na dala. Pwede natin silang mas ma-communicate pa. So, bibitin muna namin kayo mga ka-hunters. Pero maraming salamat sa inyong pagsubaybay. At itong bahay nito ay sayang. Sobrang luma na. At kinakain na siya ng anay. Pero alam ko, meron pa tayong mas makukuha na ebidensya dito one day soon kasama yung Hellfire. So abangan ninyo. Hanggang dito na lang itong video na to. Mga ka-hunters, hanggang dito na lang itong paranormal investigation ito. At abangan ninyo ang aming kolaborasyon kasama sila Hellfire, sila Noriel Ghost Trip, at si Black Sheep Ghost Trip. At ito mga ka-hunters, lubos ang aming pasasalamat dahil nandiyan kayo palagi na laging sumusuporta sa aming mga upload. Nawawala yung pagod namin kahit gaano pa ito kalayo dahil alam namin na patuloy kayo sa amin nagsusuporta. So hanggang sa susunod na video mga ka-hunters, ito ang Cebu Ghost Hunters PH. Maraming salamat.